So, hello guys, good morning. So, for today's video guys, meron tayong isang Epson na L3110, which is ang problem nito guys is nag-end of service na siya. So, kailangan niya na i-reset. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-reset. Sundan nyo lang ako guys. So, dito guys, kung may napansin kayo guys na may link dyan, naka-text. Yan ang isi-send ko sa inyo guys. Yan yung resetter at kukontakin nyo ko sa FB page ko. Sa description nitong video na to guys, makikita yung FB page ko. Doon ko i-send ang link kasi pinagbabawal talaga ni YT yung link guys. Kaya naka-takip yan guys para ingat na lang. So dito guys, sundan nyo lang kung paano ko dinownload yan kasi doon sa mga previous video ko hindi ko pinakita kung paano dinownload. So nahirapan sila. So dito guys, sundan nyo lang. I-copy paste nyo lang yung link na yon sa browser. Then after mo copy paste, enter, then download nyo guys kasi nakamiga yan siya. Download nyo lang guys. At after nyo mahit yung download. Kung wala dyan sa taas ang download guys, nasa baba banda yung sa inyo. Ngayon kasi nasa taas. Depende din kasi yan minsan. So kung napapansin nyo guys, mayroong kulay green na tumatakbo. Ibig sabihin niya nag-downloading yung receiver niyan. So medyo may katagalan. Guys, kung nagda-download kayo tapos binablock ni Chrome, dangerous block ang nakalagay. Message nyo na ako guys, may tutorial tayo dyan. Paano i-unblock yan siya o i-off yung security mo na ng Google Chrome. Kasi hindi talaga maiwasan na kinakain yung receiver. So ito na guys, sa download na natin yung receiver. At hindi nga i-block sa atin guys, gawa ng naka-off yung security ko sa Chrome. So dito guys, ang gawin nyo, i-extract nyo muna siya sa desktop. Mas maganda sa desktop guys para madali nyo makita. So doon na guys, naka-extracted na yun siya. So yan na guys, yung receiver niyan. So dito guys, kung napansin nyo, adjustment program, nakarar kasi kinakain nga ng antivirus. So extract lang natin yan guys, doon din sa folder niya mismo. Doon sa directory niya guys. So yun, pag extract nyo, i-click nyo rin papunta doon. Kasi kung sa ibang folder siya guys, hindi siya tatakbo. Dapat dyan din siya nakahilira sa. So pag click nyo nga guys, ganun ang lalabas, hindi siya gagana. So i-activate muna natin guys. Ito kasi sa mga previous video ko, hindi ko ito tinuro. So ito guys, yung license kung napapansin. Sundan nyo lang guys. Then mag-add license tayo dito. Mabilisan lang tayo guys kasi para madali nyo maayos yung printer nyo. Yan, kahit ano pangalan na yan dyan. Then sa hardware ID guys, i-copy paste nyo yung kanina. Automatic kasi nag-copy. Then i-paste nyo na lang dyan. Then after nyan, save nyo na guys. Then create license. Pag create license nyo, okay na guys. So, ibig sabihin, tapos na tayo guys. Okay na. Then, punta tayo doon sa folder ulit. Balik tayo. So, dyan guys. So, yan na yung create natin. So, i-double click lang natin yan guys. Yung naka-rig edit na yan. Then, yes. After nyan, yun na. Registered na yung ano nyo. Yung receiver. So, tatakbo na yun siya guys. So, ganun na kadali mag-activate nito. So, select natin. Sundan nyo lang ako guys. Select natin yan. Yan na. Sa receiving na tayo ngayon guys. Siyempre, siselect yung printer nyo dyan guys. Yan. Then, particular. Yan na guys. Receiving na tayo. Wish ink pad. Sundan nyo lang guys. Mabilisan na tayo dito. Then, pag may lalabas na number, check nyo lang yung mga box na maliliit na yun. Masok kahit walang number. Check nyo na rin. Then, initialize. Ganun lang kadali guys. Then, okay. Then, yan. Hinihingi niya na i-off mo yung printer guys. Hindi ko na maipakita pag off. Na-off ko na yun siya guys. Then, okay lang. Then, ayun na. Reset na yun. At siyempre i-on na natin printer kung nagbibiling pa rin. Doon yun na mapapansin kung nagbibiling pa rin o hindi na. Naka-off na yun siya guys ha. Pag on natin, dapat wala nang blink yan. Yung papansin nyo kanina, yung parang orange na dalawa. Nag-blink. Oo, nag-ilaw. Sige. Ibig sabihin nun. O yun guys, steady ng green. So, ibig sabihin guys, success tayo sa pag-reset. Tapos na tayo. Pero ang gagawin natin ngayon guys, kasi maraming nagtatanong bakit after na ma-reset, mayroong mga kulay na hindi nag-print. Like magenta dito guys, yung magenta wala siya. Color lang cyan saka yellow. So, dito guys, paano mag-test print? Mag-nozzle check kayo guys. Sundan nyo lang guys kung saan din ako pumunta noon ha. Then nozzle check kayo, siyempre print para makita natin guys kung lahat ng kulay ay nag-print. So dito, tayo lang guys. At lalabas din yan. So, pag napanood nyo itong video na to guys, at talagang malalaman nyo kung ano ang mga sikreto pag-reset. Then dito guys, kasi kinakain nga talaga tong receiver natin, i-off nyo rin yung Windows security nyo, yung Windows Defender guys ha, kasi kinakain din yan siya para tuloy-tuloy yung inyong pag-reset. So kung napansin nyo guys, walang magenta. So yan ang gagawin natin ngayon guys. Unang gagawin nyo pag ganyan guys, simply close. Mag power cleaning kayo guys, power cleaning. After nyan, pag wala pa rin, doon na tayo sa pangalawang step guys. Medyo mahirap yun guys, ang pangalawa. Kasi kailangan nyo ng
serens at saka yung hose na maliit para pang sip-sip saka pang karga ng ink sa printer head. Kasi yan siya guys, naubusan ng hangin kasi ito. Kaya advice ko sa inyo guys, yung printer nyo, once na konti na lang yung ink, huwag nyo siya talagang patuyuan. Kasi pag once na natuyuan yan, hangin na yung sipsipin guys ng printer head, wala nang ink na sipsip, masipsip. Doon na kayo magkakaproblema guys. Kahit anong power cleaning nyo, hindi na siya mag clean. Baga parang singaw na. So dito guys, medyo may katagalan to, baka more or less 3 minutes o 5 minutes. So dito guys, binaypasan natin yan para mabilis tayo. Pero pag ano nyo yun guys, medyo may katagalan yan So ang gawin natin ngayon ulit guys, mag-test print ulit tayo kung success na ba. So dito guys, hindi lang reset ang ginawa natin yung sa mga nagkakaproblema na walang yung black, hindi magandang printout, yung yellow, ito guys ang gagawin nyo. So dito guys, at na power cleaning na natin, kagaya na sinasabi ko guys, wala pa rin siya. Pag success na kayo nyo guys, may ano din tayo, ibig sabihin tapos na kayo. Ngayon, wala pa rin. Dito na tayo sa pangalawang step. Medyo may kahirapan ito guys, gawa ng tatanggalin nyo ito. May 2 bolt na yan kabilaan guys Angatin nyo yan. Tukuran nyo lang guys ng Phillips screw. Yan, dapat mayroon kayong pang sip-sip guys, yung serens. Dapat mayroon kayo yan. Pero may kahirapan ito. Sa mga ma'am natin dyan, sir, medyo may kahirapan to konti. Advice ko lang ito sa mga sa mga medyo nag-aaral ng technician dyan, yung mga baguhan. Pwede nyo man gawin mga ma'am, sir. Pero medyo, sasabihin ko sa inyo, medyo may baka marumihan yung inyong kamay, matalsikan inyong damit sa paggawa nito. Dapat medyo may alam tayo dito. So ito, ipapakita ko naman dito guys, kung paano, ano nga mga gagawin natin. Kasi minsan ito guys, umisirit yan yung ink. Kaya ingat tayo dito So wala tayong kukuning ink sa ibang papel. Diyan na din tayo kukuha ng ink sa kanya guys. Sipsipin natin yung print, yung ano na yan, parang lagayan ng ink na yan. Sa ilalim, sipsipin natin yan. Wait lang guys, naayos natin yung camera guys para makita nyo kung paano natin ginawa. Kasi mahirap mag-vlog na mag-isa guys. So yan, kung napapansin nyo, mayroong serens, mayroong hose. So tinanggal ko yung hose muna guys kasi sisip-sip tayo ng ink yan. Kung napapansin nyo, empty talaga siya, di ba? O yan, walang laman. Ibig sabihin, hangin na lang yan guys, yung pumapasok dyan. Yan, ganoon lang guys. Kunti lang. Basta't may malagay lang tayo. Kasi pag sobrang dami guys, baka maabot yung ibang ink doon, yung yellow, baka magka-problema. So yan nga guys, at binabalik na natin. Ganoon lang kadali guys. Pero ingat tayo kasi medyo may kadumihan ito, minsan tumatalsik. Pag siya tapos dapat guys, pag nag-push tayo ng ink niyan mamaya sa printer head, dahan-dahan lang guys. Huwag niyo siyang pilitin kasi masisira printer head. Hayaan yung mag-flow yung ink, kaliwa na push niyo na, hayaan niyo lang muna. Basta pa konti-konti, huwag talagang malakas o pursahin niyo guys para magpasok agad. Wag guys kasi magbulwak yan doon sa ilalim. Lalong masira printer head. Dahan-dahan lang talaga hanggang sa kusa niya naman yan guys yung pag-push nyo ng serens, kusa niya yan hihigupin ng ink. Kaya dahan-dahan lang talaga. Kung napansin nyo yan, dahan-dahan lang talaga guys ang paggawa natin dyan. At make sure sa ilalim guys, mayroon kayong, kung may tissue kayo dyan, lagyan nyo ang ilalim kasi tutulo ang ink doon. Pag hindi nyo nilagyan yan guys, magkalat-kalat yan dyan, problema kayo. So dapat mayroong sapin yung ilalim. Ako, yung kawil lang nilagay ko dyan. Yan, kung mapansin nyo, dahan-dahan lang pag ano ko dyan guys Dahan-dahan lang talaga yan, huwag nyo pursahin. Kahit bitawan nyo pa yan guys, okay lang. Once na push na. Kusa niya rin yan guys, kusa niya hihigupin yan. Huwag nyo talaga pursahin guys. Dahan-dahan lang talaga. Ayan, advice ko sa ka. Once na pinursan nyo yan, masisira ang printer yan. Lalong masira ang printer nyo. Hindi na kayo makapag. So yun guys, tapos na nga tayo nun guys, nalagyan na natin. Ang ginawa ko ngayon guys, mag-test print na tayo. Basta naubos na yung ink, naubos na yun guys, ibalik nyo na, then mag-test print na tayo. So yun guys, kung napapansin nyo, mayroon na akong magenta na nakita. So yun guys, success tayo sa paggawa. Thank you.